Ang tibok ng puso ng bata ay humihina, parang tambol na unti-unting tumitigil sa kalagitnaan ng isang pyesa. Pawis ang bumabagsak mula sa noo ni Lila habang mas lalong humipit ang hawak niya sa maliit na kamay. Ang ingay ng monitor sa tabi ng hinihingal na paslit ay tila isang malupit na orasan. Bawat tunog ay nagpapaalala ng oras na nauubos. Isang aksidente sa kalsada, ganoon kabilis ang lahat. Isang ordinaryong hapon sa San Rafael ang biglang nauwi sa ganitong eksena sa emergency room ng kanilang maliit na ospital. Si Lila, bilang nag-iisang doktor na naroroon sa oras na iyon, ay buong pusong nakikipaglaban para sa buhay ng batang halos kasing edad ng kanyang kambal na anak. Sa gitna ng kanyang pagpupursigi, isang pangalan ang sumagi sa kanyang isipan. Isang pangalang matagal na niyang itinago sa kaibuturan ng kanyang puso, kasama ng pait at pangungulila, Emilio. Ang alaala ng kanilang masalimuot na nakaraan ay parang kidlat na tumama sa kanyang isipan, kahit gaano niya pilit na ibaon iyon sa limot. Ang sakit, ang pagkabigo, parang kahapon lang nangyari. Nang sa wakas ay bahagyang tumatag ang pulso ng bata, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lila. Sandali siyang napapikit, hinahayaan ang bahagyang ginhawa na dumaloy sa kanyang katawan. Ngunit agad din itong napalitan ng pag-aalala nang maalala niya ang kanyang dalawang anak, sina Rafael at Gabriela. Mamaya, habang pinapatulog na niya ang kanyang kambal, hindi niya maiwasang mapansin ang pananahimik ni Rafael. Kanina pa ito tahimik, hindi katulad ng kanyang madaldal at masayahing SBBBHAP. Anak, may problema ba? Tanong ni Lila. Hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Nag-angat ng tingin si Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang bahid ng pag-aalala. Mama, panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kanina po, narinig ko po kayong kausap sa telepono. Sinabi niyo po na si Tito Emilio. Huminto ito, tila nag-aalangan na ituloy ang sasabihin. Kinabahan si Lila. Mabilis niyang inalala ang kanyang naging usapan kanina sa kanyang matalik na kaibigan. Nagsumbong siya tungkol sa biglaang pagdating ni Emilio sa bayan, ang kaba na nararamdaman niya sa tuwing nakikita ito. Hindi niya direktang binanggit na si Emilio ang ama ng kanyang mga anak. Ngunit maaring may mga pahiwatig sa kanyang mga salita. Anong sinabi ko, anak? Pilit niyang pinakalma ang kanyang boses, kahit na ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Sinabi niyo po na siya po ay... Muling huminto si Rafael bago tuluyang nagtanong, Mama, si Tito Emilio po ba ang papa namin? Ang tanong na iyon ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Lila. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Paano niya sasagutin ang tanong na iyon? Ang katotohanan na matagal na niyang itinago ay biglang bumulaga sa kanilang harapan sa pamamagitan ng isang inosenteng tanong mula sa kanyang anak. Ang kanyang isipan ay nagkakagulo, naghahanap ng tamang mga salita ng tamang panahon. Ngunit ang mga mata ni Rafael ay naghihintay, puno ng pag-asa at pagtatanong. Sa labas ng kanilang bahay sa dilim ng gabi, isang figura ang tahimik na nakamasid sa kanilang bintana. Si Emilio, ang lalaking bumalik upang harapin ang kanyang nakaraan at ang mga lihim na matagal nang nakatago. Cliffhanger. Rafael asked Lila a direct question about Emilio. Mama, si Tito Emilio po ba ang papa namin? Tumalikod ako sa bintana ng bahay ni Lila. Ang tanong
ni Rafael ay tumatak sa aking isipan. Si Tito Emilio po ba ang papa namin? 7 taon. 7 taon kong hindi nasaksihan ang kanilang paglaki. 7 taon kong itinago ang aking sarili dahil sa takot at kawalan ng katiyakan. Ngayon, narito na ako. Bumalik sa San Rafael, hindi lamang para hanapin ang kapayapaan sa aking sarili, kundi para na rin harapin ang aking responsibilidad. Kinabukasan, nagpasya akong puntahan si Lila. Hindi ako sigurado kung ano ang aking sasabihin, kung paano ko sisimulan ang lahat. Ngunit alam kong hindi ko na maaring ipagpaliban pa ito. Kailangan kong harapin si Lila, harapin ang aking mga anak. Nakita ko siyang namimili sa palengke. Maganda pa rin siya, marahil mas lalo pa. Ang kanyang mahabang buhok ay bahagyang hinahangin, at ang kanyang mga mata puno pa rin ng parehong ningning na una kong minahal, bagamat ngayon ay may bahid na ng lungkot at pagod. Lila, bati ko. Bahagya siyang nagulat. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang muka na agad ding napalitan ng isang pader ng kaseryosohan. Emilio, tugon niya. Ang kanyang boses ay kaswal ngunit may bahid ng lamig. Kumusta ka? Tanong ko, kahit alam kong isang simpleng ayos lang ang kanyang isasagot. Ayos lang, gaya nga ng inaasahan ko. Ano ang ginagawa mo rito? Ang kanyang tanong ay direkta, walang paligoy-ligoy. Bumalik ako, sagot ko, pinipilit ang aking mga mata na manatili sa kanyang mga mata. Gusto kong, gusto kong makita kayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para saan pa, Emilio? Matagal na tayong tapos. Alam ko, mabilis kong sagot. Ngunit may mga bagay na hindi matatapos. Mayroon tayong mga anak, Lila. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Tila hindi niya inaasahan ang aking direktang pagbanggit sa mga bata. Hindi mo sila kailangang alalahanin. Ayos na kami. Mayroon silang pamilya. Ngunit ako ang ama nila. Mariin kong sabi. May karapatan akong makilala sila at sila rin ay may karapatang makilala ako. Tila natigilan siya. Hindi siya nakasagot agad. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat, punong-puno ng hindi nasasabi. Maya-maya, habang naglalakad sila Rafael at Gabriela sa parke malapit sa palengke, hindi ko maiwasang lumapit. Nakita ko ang kanilang pagkakahawig sa akin, ang paraan ng kanilang pagtawa, ang kanilang mga mata. Halos kopya ko noong bata pa ako. Kamusta kayo? Bati ko sa kanila, pinipilit ang isang magiliw na ngiti. Bahagya silang nagtaka. Nagkatinginan sila at pagkatapos ay tumingin kay Lila na agad ding lumapit sa kanila. Mga anak, si Emilio, pagpapakilala ni Lila, ang kanyang boses ay walang emosyon. Hello po, bati ni Rafael, bahagyang nag-aalangan. Kamusta? Tanong ko ulit, nakatingin sa kanilang mga mata. Gusto ko silang yakapin, ngunit alam kong hindi pa iyon ang tamang panahon. Si Gabriela naman ay tahimik lamang, nakatitig sa akin na may pagtataka. Hinawakan ni Lila ang kanilang mga kamay. Tara na, sabi niya, bahagyang tinigilan ako ng tingin. May iba pa tayong gagawin. Habang papalayo sila, hindi ko maiwasang makaramdam ng panghihinayang. Ngunit hindi ako susuko. Desidido akong bumawi sa aking pagkakamali na maging bahagi ng buhay ng aking mga anak. Nang gabing iyon, habang nag-iisa akong naglalakad sa dalampasigan, bigla kong nakita ang isang pamilyar na figura na papalapit sa akin. Si Andre, ang aking kuya, kasama ang isang babaeng hindi ko pa nakikita. Emilio! Bati ni Andre, isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Mabuti at nakita ka namin. Kuya, bati ko rin.
Anong ginagawa niyo rito? Napagpasyahan naming bisitahin ka, sagot niya. Ito nga pala si Sofia ang aking asawa. Ngumiti ang babae at inilahad ang kanyang kamay. Hello Emilio, ikinalulugod kitang makilala. Ngunit habang kinakamayan ko siya, hindi ko maiwasang makaramdam ng isang kakaibang pakiramdam. Isang bahid ng hindi maipaliwanag na kaba. Tumingin ako kay Lila na nakatayo malapit sa kanyang bahay, nakatanaw sa amin. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa maikling sandali na iyon, pareho kaming nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na bigat sa aming mga puso. Cliffhanger. Andre at Sofia unexpectedly appeared in San Rafael, introducing themselves as Emilio's older brother and sister-in-law, surprising both Lila and Emilio. Ang pagdating ni na Andre at Sofia ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa akin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit mayroon akong kutob na may hindi tama. Ang paraan ng pagngiti ni Sofia ay tila pilit at ang kanyang mga mata parang may itinatago. Nang sumunod na gabi, inimbitahan ko sina Emilio, Andre at Sofia para kumain sa bahay. Gusto kong mas makilala ang asawa ng kanyang kuya, ngunit ang buong hapunan ay puno ng awkward na katahimikan at bahagyang tensyon. Ang laki na pala ng mga bata mo, Lila, sabi ni Sofia, nakangiti kina Rafael at Gabriela na tahimik na kumakain. Manang-mana sa iyo. Salamat, maikling tugon ko. Kamukha rin ng kanilang ama, biglang sambit ni Emilio na ikinabigla ko. Mabilis kong sinulyapan si Rafael na nakatingin kay Emilio na may pagtataka. O nga, sang-ayon ni Andre, bahagyang tumikim. Maganda ang lahi. Pilit kong ibinalik ang usapan sa ibang paksa, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang mga sulyap ni Sofia kay Emilio. Mayroon doong isang uri ng pagtatanong, o marahil ay imahinasyon ko lamang iyon. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit ako sa kusina, narinig kong nag-uusap sina Emilio at Sofia sa sala. Hindi ko intensyong makinig, ngunit may isang pangungusap na pumukaw sa aking atensyon. Matagal na panahon na rin mula nang huli tayong magkita roon, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Oo, maikling sagot ni Emilio. Marami nang nagbago. Roon, saan sila huling nagkita? Hindi ko matandaan na nabanggit ni Emilio si Sofia noong kami pa. Ang pagkakaroon ng isang mahalagang tao sa buhay ng kanyang kuya na hindi niya man lang nabanggit sa akin ay tila kakaiba. Maya-maya, habang naglalakad si Sofia sa hallway papunta sa banyo, bigla siyang tumigil at tiningnan ang mga litrato namin ni Rafael at Gabriela na nakasabit sa dingding. Mayroon siyang ekspresyon sa kanyang mukha na hindi ko mabasa. Para bang inggit o marahil ay pagtataka lamang iyon. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Mayroon akong hindi maipaliwanag na kaba. Habang nakahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang maalala ang mga tingin ni Sofia, ang kanyang mga sinabi, ang kanyang presensya. Kinabukasan, habang naglilinis ako sa guest room na tinutuluyan ni na Andre at Sofia, mayroon akong natagpuang isang cellphone na nakalimutan sa ibabaw ng mesa. Hindi ko dapat ito pakialaman, ngunit ang matinding kuryosidad ay nagtulak sa akin. Binuksan ko ito at nakita ang isang serye ng mga text message. Karamihan ay mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit, ang mga nilalaman nito ay nagpataas ng aking balahibo. Siguraduhin mong susundin mo ang plano. Malapit na. Malapit na nating mababawi ang nararapat sa atin. Huwag kang magkakamali.
Hindi ko alam kung para kanino ang mga mensaheng iyon, ngunit mabutad pamainaon, ngunit ang tono nito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi maganda. Agad kong ibinalik ang cellphone sa mesa, ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Nang hapon ding iyon, nakita kong nag-uusap si Sofia sa telepono sa labas ng bahay. Bahagya akong lumapit para marinig ang kanyang sinasabi. Oo, malapit na. Kailangan lang nating maghintay ng tamang pagkakataon. Huwag kang mag-alala, hindi nila malalaman. Hindi ko na narinig ang iba pa dahil bumalik na siya sa loob. Ngunit ang narinig ko ay sapat na para mas lalong magduda sa kanya. Ano ang kanyang pinaplano at sino ang kanyang kausap. Nang gabing iyon, habang naghahanda na kaming matulog, napansin kong bahagyang balisa si Andre. Tinanong ko siya kung may problema, ngunit ngumiti lamang siya at sinabing pagod lang siya. Ngunit hindi ko maalis ang pag-aalala sa aking isipan. Bago ako tuluyang makatulog, naalala ko ang sinabi ni Emilio noong hapunan tungkol sa pagkakahawig ng mga bata sa kanilang ama. Ang bahagyang pag-aalangan sa boses ni Andre pagkatapos at ang paraan ng pagtitig ni Sofia sa mga litrato. Mayroon akong hindi maipaliwanag na pakiramdam na ang mga anino ng nakaraan ay muling bumabalik sa aming buhay sa San Rafael at ang paraiso na aking pilit na binubuo para sa aking mga anak ay maaaring muling mawasak. Cliffhanger. Lila found a familiar handkerchief in Sophia's belongings, the handkerchief she had given to Emilio many years ago. Nakita ko ang pagkabalisa sa mga mata ni Lila nang banggitin ko ang pagkakahawig ng mga bata sa akin. Alam kong hindi pa siya handang harapin ang katotohanan, hindi pa handang aminin sa kanilang dalawa na ako ang kanilang ama. Masakit iyon sa akin, ngunit naiintindihan ko. Alam ko ang sakit na idinulot ko sa kanya noon. Pagkatapos ng hapunan, sinubukan kong kausapin si Lila. Gusto kong ipaliwanag na wala akong kinalaman sa kung anumang iniisip niya tungkol kay Sofia. Lila, tawag ko sa kanya nang makita ko siyang nag-iisa sa hardin. Anong kailangan mo, Emilio? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig. Tungkol kay Sofia, panimula ko. Wala akong pakialam sa asawa ng kuya mo. Putol niya sa akin. Ang mahalaga sa akin ay ang mga anak ko. Ngunit, wala nang ngunit, Emilio. Magkaibigan lang tayo. Iyon lang. Ang kanyang mga salita ay parang mga palaso na tumama sa aking puso. Ngunit hindi ako sumuko. Alam kong kailangan kong paghirapan ang kanyang tiwala. Napansin ko rin ang kakaibang kilos, Sofia. Ang kanyang pagiging interesado sa nakaraan namin ni Lila ay tila hindi normal. Palagi siyang nagtatanong tungkol sa kung paano kami nagkakilala, kung bakit kami naghiwalay. Para bang sinusubukan niyang pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari. Isang hapon, sinundan ko si Sofia nang palihim siyang umalis ng bahay. Nakita ko siyang nakikipagkita sa isang lalaking hindi ko kilala sa isang liblib na lugar sa labas ng bayan. Nag-uusap sila ng masinsinan at mukhang nagkakaguluhan pa nga. Hindi ko narinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit ang kanilang mga kilos ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi maganda. Sinubukan kong kausapin si Andre tungkol kay Sofia, tungkol sa aking nakita, ngunit tila umiiwas siya. Kuya, meron bang hindi ko alam tungkol kay Sofia? Tanong ko sa kanya isang gabi. Wala, Emilio. Mabilis niyang sagot, hindi tumitingin sa aking mga mata. Mabait na asawa si Sofia, ngunit hindi ako kumbinsido. Mayroon akong kutob na may itinatago siya. Maya-maya,
Naalala ko ang panyong ibinigay ni Lila sa akin noong mga unang taon namin. Isang puting panyo na may burdang bulaklak. Nawala ko iyon noon at labis akong nanghinayang. Isang gabi, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa guest room, nakita ko si Sofia na may hawak na isang pamilyar na panyo. Puti ito at may burdang bulaklak sa isang sulok. Hindi ako maaaring magkamali. Iyon ang panyo ni Lila. Paano napunta iyon sa kanya? Bago ko pa siya matanong, bigla kong nakita si Sofia na lumingalinga sa paligid at pagkatapos ay palihim na tinitingnan ang mga lumang litrato namin ni Lila na nakasabit sa dingding sa sala. Mayroon siyang ekspresyon sa kanyang muka na punong-puno ng inggit o galit. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngunit bago pa ako makapagdesisyon kung ano ang gagawin, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Kinabukasan, hindi namin makita si Andre kahit saan. Wala siyang sinabi kung saan siya pupunta. Sinubukan naming tawagan ang kanyang cellphone, ngunit hindi niya sinasagot. Labis kaming nag-alala. Maya-maya nakita ko ang isang maliit na papel na nakasiksik sa ilalim ng unan ni Andre sa kanyang kama. Kinuha ko ito at binasa ang nakasulat. Huwag kayong magtiwala sa kanya. Mayroon siyang lihim. Walang pangalan, walang pirma, ngunit alam kong si Andre ang sumulat nito. At ang kanya na tinutukoy niya, walang duda, si Sofia iyon. Ang pagkawala ni Andre ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa amin. Ngunit ang lihim na mensahe na iyon ang nagpatunay sa aking mga hinala. Mayroong hindi maganda at si Sofia ang nasa likod nito. Cliffhanger. Andre suddenly disappeared, leaving behind a strange note with a cryptic message. Ang pagkawala ni Andre ay nagdulot ng matinding takot sa aking puso. Ang mensahe sa papel ay malinaw. Huwag magtiwala kay Sofia. Ngunit bakit? Ano ang kanyang lihim? At nasaan si Andre? Agad kong ipinaalam kay Emilio ang tungkol sa pagkawala ng kanyang kuya at ang natagpuang mensahe. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha na tila pinatutunayan ang aking sariling pangamba. Sa kabila ng aming hindi pagkakasundo noon, alam kong sa pagkakataong ito, kailangan naming magtulungan. Kailangan nating hanapin si Andre. Sabi ko kay Emilio, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Tama ka? Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Maghiwa-hiwalay tayo. Titingnan ko ang mga lugar na madalas niyang puntahan. Naghahanap kami sa buong maghapon. Tinanong namin ang aming mga kapitbahay, ang mga kaibigan ni Andre sa bayan, ngunit walang nakakita sa kanya. Ang bawat oras na lumilipas ay mas lalong nagpapalala sa aming pag-aalala. Sa hapon ding iyon, habang hinahanap ko si Andre sa may mga lumang bodega sa labas ng bayan, mayroon akong natagpuang isang pamilyar na bagay na nakahiga sa lupa. Isang maliit na keychain na may inisyal ni Andre. Malapit dito, mayroon ding isang bakas ng dugo sa lupa. Ang aking puso ay kumirot sa takot. Ipinakita ko ang keychain kay Emilio nang magkita kaming muli. Nakita ko ang pagkabigla at pag-aalala sa kanyang mukha. Alam mo ba kung saan ito? Tanong ko. Tumango siya. Madalas naming puntahan ni Andre ang lugar na iyon noong bata pa kami. Nagpasya kaming bumalik sa lugar na iyon at masusing maghanap. Habang naghahanap kami, hindi ko maiwasang maalala ang mga kakaibang ikinikilos ni Andre nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang pagiging tahimik, ang kanyang pag-iwas sa akin tuwing tatanungin ko siya tungkol kay Sofia.
Para bang mayroon siyang gustong sabihin, ngunit natatakot siyang gawin ito. Mayroon siyang nabanggit tungkol kay Sofia noon. Bigla kong sabi kay Emilio. Parang, parang hindi siya sigurado sa kanya. Tumigil si Emilio sa paghahanap at tumingin sa akin. Anong sinabi niya? Hindi ko masyadong maalala, ngunit parang mayroon siyang nakita o narinig na hindi niya gusto. Patuloy kaming naghahanap at maya-maya natagpuan namin ang isang lumang jacket na pagmamay-ari ni Andre na nakasabit sa isang sirang bintana ng isang abandonadong gusali. Sa loob ng bulsa nito, mayroon kaming natagpuang isang maliit na papel na nakasulat. Sofia, nakilala ko siya noon pa. Hindi siya ang sinasabi niyang mayroon siyang iba. Hindi kumpleto ang mensahe, tila biglaang natigil ang pagsusulat. Ngunit sapat na ito para patunayan ang aming mga hinala. Mayroong malalim na lihim si Sofia at maaring may kinalaman ito sa pagkawala ni Andre. Habang tinitingnan namin ang papel, naalala ni Emilio ang tungkol sa kanyang nakaraang relasyon kay Sofia. Isang maikling panahon noong mga taon niya sa kolehiyo. Hindi naging seryoso ang kanilang relasyon at matagal na rin silang hindi nagkita. Ngunit bakit hindi niya ito nabanggit sa akin noon? At bakit bigla siyang lumitaw bilang asawa ng kanyang kuya? Ang lahat ng mga pahiwatig ay tila nagtuturo kay Sofia. Ngunit ano ang kanyang motibo? At nasaan si Andre? Hindi pa kami natatapos mag-usap nang biglang tumunog ang cellphone ni Lila. Isang hindi kilalang numero. Nagkatinginan kami ni Emilio bago niya sagutin ang tawag. Hello? Sabi ni Laila, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang garalgal na boses ang sumagot sa kabilang linya. Kung gusto niyo pang makitang buhay ang mahal niyo, huwag na kayong mag-iimbestiga pa. Alam namin ang inyong mga lihim. Natigilan si Lila. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Tiningnan niya ako at alam kong pareho naming naiisip ang parehong bagay. Ang aming mga lihim ay nanganganib na mabunyag at ang buhay ni Andre ay maaring nasa panganib. Cliffhanger, Lila and Emilio received an anonymous phone call, the voice on the other end threatening to reveal their secrets if they continued to investigate. Ang boses sa telepono ay nagdulot ng matinding kaba sa akin. Alam nilang mayroon kaming itinatago, ang lihim tungkol sa pagiging ama ko kina Rafael at Gabriela. At ang pagkawala ni Andre, hindi maaring magkataon lamang ang lahat. Sino yon? Tanong ko kay Lila. Ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Umiling siya, ang kanyang mukha ay maputla. Hindi ko kilala, basta sinabi nilang huwag na raw kaming makialam. Ngunit hindi ako maaaring tumigil. Hindi ko maaaring hayaan na mapahamak si Andre at hindi ko rin hahayaang gamitin ang aking mga anak para takutin si Lila. Hindi tayo titigil, mariin kong sabi. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari. Nagdesisyon akong bantayan si Sofia. Mayroon akong matinding hinala na siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinimulan kong obserbahan ang kanyang mga kilos, ang kanyang mga kausap sa telepono. Isang gabi, nakita ko siyang lumabas ng bahay ng palihim. Sinundan ko siya. Nakita ko siyang nakikipagkita sa lalaking nakita ko na noon. Nag-uusap sila ng mahinahon, ngunit mayroon akong nararamdamang tensyon sa pagitan nila. Hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit nang maghiwalay sila, nakita kong may iniabot na sobre ang lalaki kay Sofia. Agad kong naisip na pera iyon. Para saan? Kinabukasan, sinubukan kong kausapin si Andre sa kanyang cellphone muli. Sinubukan ko nang paulit-ulit, ngunit hindi pa rin niya sinasagot.
Ang aking pag-aalala ay mas lalong lumalala. Naalala ko ang mga panahong magkasama kami ni Andre noong bata pa kami. Gaano siya katapat, gaano siya karesponsable. Hindi ko maisip na basta na lamang siyang maglalaho nang hindi nagpapaalam. Sinimulan kong balikan ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang biglaang pagdating ni na Sofia, ang kanyang kakaibang interes sa nakaraan namin ni Lila, ang panyo. Lahat ng mga ito ay tila nagtuturo sa kanya. Maya-maya naalala ko ang tungkol sa cellphone na nakita ni Lila sa guest room. Sinubukan kong hanapin iyon, ngunit wala na ito roon. Tiyak na kinuha na ni Sofia. Isang gabi, habang nagpapanggap akong natutulog sa sofa, narinig kong bumaba si Sofia. Palihim akong sumilip at nakita ko siyang may kausap sa telepono sa labas ng bahay. Hindi pa ako sigurado kung kailan. Kailangan ko lang ng tamang pagkakataon. Oo, naiintindihan ko na magiging maingat ako. Hindi ko narinig ang iba pa, ngunit sapat na iyon para mas lalong tumibay ang aking hinala. Mayroon siyang pinaplano, isang bagay na hindi maganda. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, napansin kong inaalok ni Sofia si Lila ng isang baso ng juice. Wala akong gaanong pagdududa noon, ngunit nang maalala ko ang sinabi ni Lila tungkol sa kanyang nararamdamang pagkahilo noong nakaraang araw, bigla akong kinabahan. Palihim kong tiningnan ang reaksyon ni Sofia habang umiinom si Lila. Mayroon siyang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi ko gusto. Nang hapon ding iyon, habang naglilinis si Lila sa kusina, palihim kong nakita si Sofia na may hinahalo sa inumin ni Lila. Isang puting pulbos. Agad kong naisip na lason iyon. Ang galit ay biglang bumulwak sa aking dibdib. Hindi ko na maaaring hayaan pa itong mangyari. Kailangan kong harapin si Sofia. Kailangan kong alamin ang katotohanan. At kailangan kong protektahan si Lila at ang aking mga anak. Cliffhanger. Emilio saw Sofia secretly putting something into Lila's drink. Isang kakaibang pagkahilo ang nararamdaman ko nitong mga nakaraang araw. Para bang palaging mabigat ang aking ulo at kung minsan ay bigla na lamang akong nanghihina. Ipinagwalang bahala ko lang ito. Iniisip na marahil ay dala lamang ng pagod sa trabaho at sa pag-aalala kay Andre. Ngunit pagkatapos kong inumin ang juice na inalok ni Sofia kanina, mas lalo akong nakaramdam ng hindi maganda. Ang pagkahilo ay tila mas tumindi at mayroon akong bahagyang pananakit ng tiyan. Hindi ko maiwasang mapaisip kung may kinalaman ba si Sofia dito. Ang kanyang mga tingin, ang kanyang mga tanong, parang mayroon siyang ibang motibo sa pagiging mabait sa amin. Naalala ko rin ang mga text message na nakita ko sa kanyang cellphone noon. Ang mga banta, ang mga pahiwatig ng isang lihim na plano. Habang naglalaro ang kambal sa sala, naupo ako sa sofa, hinahawakan ang aking ulo. Bigla akong nahilo at bahagya akong nawalan ng balanse. Mama, ayos lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Rafael. Oo, anak. Pilit kong ngumiti. Medyo pagod lang si Mama. Ngunit hindi ako sigurado kung naniwala sila sa akin. Madalas silang nagtatanong tungkol kay Emilio, lalo na si Rafael. Kanina pa niya ako kinukulit kung bakit daw palaging narito si Tito Emilio. Muntik ko nang masabi ang totoo, ngunit buti na lamang ay napigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sinubukan kong tumayo upang ipaghahanda sila ng merienda, ngunit bigla akong nahirapan. Para bang nanlalambot ang aking mga tuhod. Pasandal ako sa dingding, hinihingal.
Nakita kong lumapit si Sofia. Lila, mukhang hindi ka maganda ang pakiramdam. Gusto mo bang magpahinga muna? Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng pagdududa. Ang kanyang mga mata ay tila may ibang sinasabi. Siguro nga, sagot ko, pilit ang aking ngiti. Nang gabing yon, hindi ako masyadong nakatulog. Ang pagkahilo at ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaba ay patuloy na gumagambala sa akin. Nagpasya akong bumaba para uminom ng tubig. Habang naglalakad ako sa hallway, narinig ko ang mahinang pag-uusap mula sa guest room. Palihim akong lumapit at bahagyang binuksan ang pinto. Nakita ko si Sofia na may kausap sa telepono. Oo, gumagana ang plano. Unti-unti na siyang nanghihina. Hindi, hindi niya pa alam. Malapit na, malapit na. Hindi ko na narinig ang iba pa dahil biglang akong kinabahan at dali-daling bumalik sa aking silid. Hindi maaaring magkamali ang aking hinala. Mayroon siyang ginagawa sa akin. Nilalason niya ako. Ang takot ay biglang bumalot sa akin. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa aking mga anak. Kung ano man ang binabalak ni Sofia, maaaring mapahamak din sila. Kinabukasan, sinubukan kong maging maingat sa lahat ng aking kinakain at iniinom. Pinagmasdan ko rin ang bawat kilos ni Sofia. Nakita kong palagi siyang nakabuntot kay Emilio. Tila sinusubukang magpanggap na mabait sa kanya, ngunit nakikita ko ang pait sa kanyang mga mata kapag nakatingin siya sa aming dalawa. Maya-maya, habang naglilinis ako sa sala, nakita kong palihim na binubuksan ni Sofia ang aking bag. Dali-dali akong lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig sa galit at takot. Nagulat siya at mabilis na isinara ang aking bag. Wala lang, hinahanap ko lang ang cellphone ko. Ngunit alam kong nagsisinungaling siya. Mayroon siyang hinahanap. Isang bagay na mahalaga sa akin. Nang gabing iyon, habang natutulog si Sofia sa guest room, hindi ko mapigilang hindi suriin ang kanyang mga gamit. Palihim akong pumasok sa silid at hinanap ang kanyang bag. Sa loob nito, nakita ko ang isang maliit na bote na may natitirang puting pulbos. Katulad ng nakita kong inihahalo niya sa inumin ko. Ang galit ay bumulwak sa aking puso. Hindi ko akalaing magagawa niya ito sa akin. Ang puot na nararamdaman ko para sa kanya ay halos hindi ko na matiis. Habang nakahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang marinig ang mahinang pag-iyak mula sa guest room. Si Sofia, ngunit hindi ito iyak ng kalungkutan, para bang iyak ng galit o kaya naman ay pagkabigo. Maya-maya, narinig kong bumulong si Sofia sa kanyang pagtulog. Isang pangalan ang kanyang binanggit, Emilio, ngunit hindi ito binigkas sa isang magiliw na paraan. Ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit ng oot. Ang laso ng puot ay tila bumabalot sa buong pagkatao niya. Cliffhanger. Lila heard Sophia whisper Emilio's name in her sleep, but not with affection, rather with resentment. Hindi ko na maaaring palampasin pa ang aking nakita. Ang paglalagay ni Sofia ng puting pulbos sa inumin ni Lila, iyon na ang sukdulan. Kinailangan kong harapin si Sofia, alamin ang kanyang mga binabalak. Kinabukasan, hinintay ko siyang mag-isa sa sala. Nang makita niya ako, bahagya siyang nagulat. Emilio, may kailangan ka ba? Tanong niya, pilit ang kanyang ngiti. Oo, Sofia, marami akong gustong itanong sa iyo. Mariin kong sabi, ang aking boses ay puno ng galit na pinipigilan. Tulad ng ano?
tulad ng kung bakit mo nilalason si Lila. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha na agad ding napalitan ng isang mapait na ngiti. Nilalason? Ano bang pinagsasabi mo? Nakita ko ang ginawa mo kahapon. Ang puting pulbos sa juice niya. Hindi na siya nagkaila. Humalukip-kip siya at tinitigan ako ng diretso sa mga mata. So, nakita mo pala. Dapat ay mas naging maingat ako. Bakit mo ginagawa ito, Sofia? Tanong ko, ang aking boses ay halos isang bulong. Bakit? Tumawa siya ng mapait. Dahil sinira mo ang buhay ko, Emilio. Tinangay mo ang lahat sa akin. Naguguluhan ako. Ano bang pinagsasabi mo? Kailan ba kita sinaktan? Noong iniwan mo ako. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Noong pinili mo siya. Doon ko lang naalala ang maikling relasyon namin ni Sofia noong kolehiyo. Hindi ko akalaing ganito pala ang magiging epekto nito sa kanya. Sofia, matagal na iyon. Pareho tayong bata pa noon. Hindi naging seryoso ang ating relasyon. Hindi seryoso para sa iyo, ngunit para sa akin ikaw ang mundo ko. Iniwan mo ako para sa babaeng iyan. Hindi totoo iyan, Sofia. Naghiwalay tayo bago ko pa nakilala si Lila. Sinungaling ako, alam ko iyon, ngunit hindi ko alam kung paano ko pa ipapaliwanag sa kanya. Sinungaling ka! Sigaw niya muli. Palagi kang nagsisinungaling at ngayon sinusubukan mo na naman siyang agawin sa akin. Wala akong inaagaw. Si Lila ang ina ng mga anak ko. Mga anak mo? Tumawa siya ng malakas, isang tunog na punong-puno ng pagkutya. Hindi mo sila karapat-dapat. Iniwan mo sila! Iniwan mo siya! Bumalik ako, Sofia. Bumalik ako para sa kanila. Huli na ang lahat. Nasaan si Andre? Bigla kong tanong. May kinalaman ka ba sa kanyang pagkawala? Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon, isang bahid ng takot o pagkakasala. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ko naman siya sasaktan? Ang mensahe niya, ang nakita naming bakas ng dugo. Sofia, sabihin mo sa akin ang totoo. Nasaan si Andre? Humugot siya ng malalim na hininga. Alam niya ang tungkol sa amin. Nakita niya kami noong isang gabi. Sinubukan niyang pigilan ako. Ang aking puso ay kumirot sa takot. Anong ginawa mo sa kanya? Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ay sapat na para sagutin ang aking tanong. Dinala ko siya sa isang lugar kung saan hindi niya kami maaabala. Sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Sofia, anong ginawa mo? Bigla siyang humugot ng isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at desperasyon. Hindi ko hahayaang sirain niyo na naman ang buhay ko. Hindi ko hahayaang maging masaya kayong dalawa. Sinubukan kong lumapit sa kanya, ngunit umatras siya, itinutok ang kutsilyo sa akin. Huwag kang lalapit, babala niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Sofia. Kinuha niya ito at sinagot. Hello? Oo, narito na siya. Hindi pa niya alam ang lahat. Sige, magkita tayo roon. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tinitigan niya ako ng may mapanganib na ngiti. Mukhang may pupuntahan tayo, Emilio. Maya-maya tumunog ang doorbell. Nagkatinginan kami ni Sofia. Alam kong hindi iyon maaring si Andre. Binuksan ni Sofia ang pinto. Nakita ko si Lila na nakatayo sa labas. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Sofia, may tumawag sa akin.
panimula ni Lila, ngunit natigilan siya nang makita ang kutsilyo sa kamay ni Sofia at ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Magandang gabi, Lila, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Mukhang kumpleto na tayong lahat. Cliffhanger. Sofia called Lila, saying that if Lila wanted Andre to live, she had to come to a designated place alone. Ang boses ni Sofia sa telepono ay puno ng kasamaan. Ang banta niya kay Andre ay tumagos sa aking puso. Hindi ko maaaring hayaan na mapahamak siya. Hindi ko maaaring hayaan na manalo ang puot ni Sofia. Nasaan si Andre? Tanong ko kay Sofia, ang aking boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ngumisi siya. Nasa isang lugar na hindi niyo maaabot. Maliban na lang kung susundin mo ang aking mga kondisyon, Lila. Ano ang gusto mo? Pumunta ka sa lumang pier sa labas ng bayan. Mag-isa ka lang. Kung magsama ka ng iba, malalaman mo kung gaano ako kaseryoso. Tumingin ako kay Emilio. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit alam kong kailangan kong gawin ito para kay Andre, para sa aking mga anak. Sige, sagot ko kay Sofia. Pupunta ako. Pagkababa ng telepono, agad na lumapit sa akin si Emilio. Hindi ka pupunta ng mag-isa, Lila. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Kailangan ko, Emilio. Kung hindi, maaaring mapahamak si Andre. May paraan tayo. Susundan kita ng palihim. Hindi niya tayo mapapansin. Alam kong mapanganib ang plano, ngunit wala na kaming ibang oras. Kailangan naming kumilos ng mabilis. Pagdating ko sa lumang pier, madilim na at tanging ang sinag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid. Nakita ko si Sofia na naghihintay sa dulo, may hawak na baril. Hindi ko nakita si Andre. Mabuti at dumating ka, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Akala ko ay duwag ka. Nasaan si Andre? Tanong ko ulit, pinipilit ang aking boses na maging matatag. Nasa isang ligtas na lugar sa ngayon. Ngunit ang lahat ay depende sa iyo, Lila. Ano ba talaga ang gusto mo, Sofia? Gusto ko ang inagaw mo sa akin. Gusto ko si Emilio. Dapat ay ako ang kasama niya. Hindi ikaw. Hindi mo maaaring pilitin ang pagmamahal, Sofia. Matagal na kaming tapos ni Emilio bago pa man tayo nagkakilala. Muli akong nagsinungaling, ngunit kailangan ko siyang lituhin. Sinungaling ka? Sigaw niya. Palagi kayong nagsisinungaling sa akin. Bigla niyang itinutok ang baril sa akin. Natakot ako, ngunit hindi ko pinahalata. Huwag mo itong gawin, Sofia. Hindi ito ang tamang paraan. Ito lamang ang paraan para mabawi ko ang nararapat sa akin. Sa gitna ng aming pagtatalo, biglang lumabas si Andre mula sa isang lumang bodega sa malapit. Mukhang mahina siya at bahagyang sugatan. Sofia, tama na! Sigaw ni Andre. Huwag mo nang gawin ito. Nagulat si Sofia at napalingon kay Andre. Sa sandaling iyon, sumugod ako sa kanya. Sinubukan kong agawin ang baril. Nagpambuno kami. At sa gitna ng aming paglalaban, biglang kumalas ang baril at bumagsak sa sahig. Agad itong pinulot ni Sofia at itinutok sa amin. Hindi ko kayo hahayaang mabuhay ng magkasama, sigaw niya. Bago pa niya mahila ang gatilyo, biglang sumulpot si Emilio. Mabilis siyang tumakbo papalapit kay Sofia at sinubukang pigilan siya. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, biglang pumutok ang baril. Isang malakas na tunog ang bumalot sa madilim na pier. Hindi ko alam kung sino ang tinamaan. Ang tanging nakita ko ay ang pagbagsak ni Sofia sa sahig. Cliffhanger. In the midst of the struggle, a gunshot rang out. Ang tunog ng putok ng baril
ay tila sumira sa katahimikan ng gabi. Nakita ko ang pagbagsak ni Sofia at agad akong nataranta. Tumakbo ako papalapit sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Wala ng buhay ang kanyang mga mata. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinusuri ko siya. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito ang lahat. Ang puot at inggit ay talagang nakakasira. Agad naming tinawagan ang mga awtoridad. Dumating ang mga pulis at ambulansya. Dinala si Sofia at sinuri si Andre. Buti na lamang at hindi malubha ang kanyang mga sugat. Sa himpilan ng pulisya, inilahad namin ang buong pangyayari. Ang pananakit ni Sofia, ang kanyang mga banta, ang kanyang pagtatangka sa aking buhay, at ang kanyang pagdukot kay Andre. Pagkatapos ng ilang oras, pinayagan na kaming umuwi. Pagod kaming lahat, ngunit pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik. Ang bangungot ay sa wakas ay natapos na. Pagdating namin sa bahay, mahigpit na niyakap ko ang aking kambal. Labis akong nagpapasalamat na ligtas sila. Tiningnan ko si Emilio na nakatayo sa may pintuan, nakatanaw sa amin. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong iyon, alam kong marami kaming hindi nasasabi sa isa't isa. Nang makatulog na ang mga bata, naupo kami ni Emilio sa sala. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na mabigat, kundi puno na ng pangunawa at pag-asa. Salamat, sabi ko sa kanya sa wakas. Ang aking boses ay mahina. Salamat sa pagliligtas mo sa akin at kay Andre. Wala kang dapat ipagpasalamat, sagot niya. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Tumingin ako sa kanya, nakikita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong muli akong ligtas sa kanyang piling. Emilio, panimula ko, ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Alam mo na ang totoo. Alam mo nang ikaw ang ama nina Rafael at Gabriela. Tumango siya. Alam ko, Lila, at labis akong nagsisisi sa lahat ng nangyari, sa lahat ng pagkakamali ko. Mahirap para sa akin na magtiwala ulit, Emilio. Marami akong pinagdaanan dahil sa iyo. Alam ko, at hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako agad. Ngunit, handa akong maghintay. Handa akong patunayan sa iyo at sa ating mga anak na nagbago na ako, na karapat-dapat na akong maging bahagi ng buhay ninyo. Tinitigan ko siya. Nakikita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang tunay na pagsisisi. At sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi pa nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Marami nang nangyari, maraming sakit, ngunit naroon pa rin ang koneksyon. Magsimula tayo ulit, sabi ko sa kanya sa wakas. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Para sa ating mga anak. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Maraming salamat, Lila. Magkahawak kamay kaming tumingin sa bintana, tanaw ang payapang gabi sa San Rafael. Alam naming mahaba pa ang aming lalakbayin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kami nag-iisa. Mayroon kaming isa't isa at mayroon kaming aming mga anak. Maya-maya, napahawak ako sa aking tiyan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mayroon akong hindi pa sinasabi kay Emilio. Isang bagong pag-asa ang sumisibol sa aking sinapupunan. Isang bagong simula para sa aming pamilya. Tumingin ako kay Emilio at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pagmamahal at pag-asa na nararamdaman ko. Ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, at ang tanging natira ay ang liwanag ng isang bagong umaga. Ang pag-asa sa aming mga puso ay mas matibay kaysa kailanman.
At dito nagtatapos ang kwento ni Nalila at Emilio. Maraming salamat po, mga minamahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento ng pag-ibig, pagdurusa at muling pag-asa. Mula sa unang tibok ng puso hanggang sa huling paghinga, naging kasama namin kayo sa bawat kabanata ng buhay ni Lila at Emilio. Sa paglalakbay na ito, naranasan natin ang pait ng pagkakamali, ang hapdi ng paghihiwalay, at ang bigat ng mga lihim. Ngunit nasaksihan din natin ang katatagan ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak at ang pagbabago ng isang pusong handang bumawi sa kanyang mga nagawang pagkakasala. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi palaging madali. Madalas itong humaharap sa mga pagsubok, mga unos na susukat sa ating katatagan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang pagpapatawad, ang pag-unawa at ang pagtitiwala ay nananatiling matibay na pundasyon para sa isang tunay at pangmatagalang pagmamahalan. Umaasa kami na ang kwento ni Lila at Emilio ay nag-iwan ng bakas sa inyong mga puso. Naway naging inspirasyon ito upang patuloy na maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig, sa kakayahan nating magpatawad at sa walang katapusang posibilidad ng bagong simula. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano po ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong natutunan? Ibahagi ang inyong mga komento at reaksyon. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Sumasa inyo. Kwentong Puso TV.